Good day mga kabakal. So, andito na naman po ako ulit para na naman po sa isang tutorial review. No? So, tutorial review para ito sa mga baguhang nakaprocure ng pistol and syempre dun din sa mga nahihilig sa pistol shooting. Okay? So, kung maalala nyo mga kabakal, yung nakaraang tutorial review natin is about dun sa 5, no, yung 5 cardinal rules of gun safety. So prior tayo pumunta ron sa pistol shooting proper, yung fundamentals of shooting, is kailangan po muna natin malaman yung mga simpleng bagay about sa 2011 na pistol. Okay? Okay, so isi-share ko sa inyo mga kabakal yung mga simple parts lang niya, yung nakikita natin sa labas. Okay? So umpisahan natin dito sa taas. Okay? So dito sa taas, ang unang-unang makikita natin dito is yung front sight and then yung rear sight. Okay? So is yung front sight, which is ito. Yan, ito po yung front sight. Yan. And then ito naman po yung rear sight. Yan. Okay? So itong front sight and rear sight ay nakakabit dito sa slide, no? So ang slide, kaya tinawag siyang slide kasi siya yung nag-i-slide backward and forward. Yan, nag-i-slide lang siya. Yan lang po ang movement niya. Okay? So, pagka nag-slide siya ng backward, ito lumalabas itong barrel. So, ito naman po yung barrel. Yan. Itong barrel, dito po lumalabas yung bala. Okay? So, yan po yung barrel. Then, ito naman po is yung hammer. Ito yung safety grip. And then, ito po yung trigger. Yan. Ito po yung trigger. Yan. So, isang function ng safety grip, mga kabakal, kahit kalabitin natin yung trigger, hindi po papalo itong hammer dahil po hindi na ipipress down itong safety grip. So, kailangan nyo munang i-press down ito. Yan, i-press down nyo yan. And then, kalabitin nyo yung trigger. And then, tsaka lang papalo yung hammer. So, isa po sa safety features ng 2011 is yung safety grip. Ang pangalawang safety features niya is itong ambidextrous, no? So kung nakakak siya, no? Ito po, yan. Yan, isa pong si safety yan. So kahit i-press natin yan, kalabitin natin, hindi rin po mapapalo yung hammer dahil nakataas yung safety level niya. Ito, which is ito. Yan. Kita nyo? Okay? So pagka dinown nyo yan and then pinrest nyo itong safety grip, yan, pwede nyo nang makalabit yung trigger. Okay? So, punta naman tayo sa baba mga kabakal, no? So, ito naman, ito ang tawag rito is yung slide stop, okay? Yung slide stop. Ang purpose ng slide stop, kapag naubusan ka ng bala, itutulak siya ng follower, which is ito po yung follower mga kabakal, no? Ito po yung follower. Yan, ito. Nakikita nyo po yan, yung kanto na yan. Yan po, pagka naubusan po tayo ng bala, for example, naubusan ng bala, last round, so, itong follower na to, itong kanto na to, itong plastic na to, yan, nakikita nyo po yung plastic na yan, yan, ito, yan po yung magtutulak, so, yung follower na yon ay yun yung magtutulak dito sa slide stop, na kapag wala ng bala is mag-open slide. Yan. Ito po yung magiging itsura niya, mag-open slide siya pagka wala na siyang bala. Example na wala ng bala, no? Okay? Pagka hinila natin yan sa taas, okay? So kahit bitawan na lang natin yan, mag-open slide na siya dahil nga dahil wala ng bala at itinulak na ng follower yung slide stop pataas. So automatic na aangat itong slide stop pataas pagka wala ng bala dahil dun sa follower. Okay? Okay, so next naman is itong plunger tube, no? So kikita natin yung plunger tube. Ang purpose naman ng plunger tube mga kabakal is siya ang nagko-control netong ambidextrous yan. So pagka wala itong plunger tube na yan, itong ambidextrous natin is magiging loosen siya, no? Siya yung nagko-control. So siya yung parang pinakalock niya ng netong safety na to, yung ambidextrous na to, itong plunger tube. So ito po yung plunger tube mga kabakal, yan. Itong tube na yan, yung mahaba na yan. Okay? So and then after nan mga kabakal is, ito naman po mga kabakal is yung trigger guard, no? So ito naman po yung trigger guard.
So ang purpose po ng trigger guard is para dito sa trigger, no, para hindi siya mabangga kung saan-saan at hindi siya agad pumutok. Okay? So next natin dyan is itong magazine release button, no? Magazine release button. Ang purpose naman ng magazine release button, for example, ito yung magazine naka-insert. Para matanggal po yung magazine, ipipress nyo lang po yan and then matatanggal po yung magazine. So ganun lang po kasimple mga kabakal. Okay? Baba naman ng safety grip, ito naman po yung mainspring housing. Okay? So aanuhin ko yung purpose ng mainspring housing doon sa disassemble and assemble natin. So lahat ng mga parts doon, lahat ng maliliit ng parts nito is i-discuss ko doon sa assemble and disassemble natin ng 2011 pistol. Okay? And then ito naman po is yung magazine guide niya. Okay? Magazine guide. So ano nyo is medyo nakabuka siya para mas madali natin maipasok yung magazine, no? Yan, magazine guide. So ito po yan, yung nasa pinaka dulo. Ito yung magazine guide. Then lastly, ito naman po yung pistol grip niya, yung plastic pistol grip niya. Yan. So kabilaan po yan mga kabakal. So meron siyang plastic, meron din pong aluminum grip, no? So okay. And then dito, ito naman mga kabakal, ito yung dahil natatakpan ng long, kasi nga itong TAC Ultra is naka long dash. Itong natatakpan dito, itong bakal na stainless sa loob, ang tawag po diyan ay recoil spring guide. Ang tawag po diyan, yan, itong mahabang bakal na yan, yan. So recoil spring guide po ang tawag rito, hindi po stabilizer, ha? Hindi po yan nakakapagpa-stabilize ng recoil, no? Ang nagpapa-stabilize po talaga ng recoil is yung grip natin, ha? Yung grip, yung proper gripping po ang nakapagpa-stabilize ng flip ng ng recoil or flip ng pistol, no? Hindi po yung bakal na yon, hindi po yon. Ang purpose lang po netong bakal na ito is guide lang po siya ng recoil spring. Okay? So klaro po tayo doon. Okay? Okay, so mga kabakal, so tapos na tayo ron sa parts outside ng 2011 pistol, no? So i-share ko lang din ng konti sa inyo yung about dun sa sa muzzle velocity niya. So ang muzzle velocity ng caliber 45 na pistol, no, is between 850 to 900 feet per second, no? So ganun po kalakas yung yung muzzle velocity niya. And then yung maximum effective range niya mga kabakal is 50 meters. Yung pag sinabing maximum effective range, yun yung fatal, no? Pag